Sa nakaraan nating kwento tuluyan na ngang nagtagumpay ang plano na mailagay si Lee Ji-yoon. At kasama ang tatay ni Nana rito kaya iniyak niya ng gusto nung nakita ng mga mata niya ito. At pinakita na rin sa huli nating kwento ang mga unti-unting pagkalagas ng mga kasama ng ating bida. At pag-transform ni Lee Ji-yoon sa Immortal King Demon Lord. Unti-unti na ngang bumangon ang lahat ng mga napatay ng ating bida dahil ginamitan ito ng skill ni Lee Ji-yoon. Kaya naman pinalibutan ng ating bida ng mga ito kaya nga nasasabi rin ng ating bida di ubra ang mga ganitong trick sa ating bida kahit gaano daw karami pa ang mapalabas ni Lee Ji-yoon. Puro daw mahihina at walang magagawa sa kanya. Mabilis naman sumugod ang ating bida sa mga papunta sa kanya hindi na nga nito hinintay ang pagpunta nila. Parang mga papel naman na malambot na naghiwa-hiwa ng ating bida ang mga ito at tuwang-tuwa pa halatang nag-enjoy rin sa ginawa ang ating bida. Bigla naman nagmayabang si Lee Ji-yoon at may pinapaalala pa sa ating bida kung nakakalimot na raw ito. Habang sinsabi ni Lee Ji-yoon na meron pa raw napatay ng ating bida na kakapatay lang at pasugod na pala sa ating bida si Liu Yi ang Dragon Destroyer na makailan nga lang na tinapos ng ating bida. Isang malakas naman na pagsabog ang nalikha ng pagbulusok ni Liu Yi sa location ng ating bida at napuno na naman ng mga usok na alikabok sa location nila. At pinakita na rin si Nana habang napili naman nitong kalabanan ang sarili nitong ama at nag-aalala pa ito sa ating bida kahit nasa panganib rin ang kanyang buhay sa kasalukuyan. Pagkatapos nga nang mawala ang mga usok sa paligid ng ating bida dito na natin nakita ang wala na naman buhay at di na syempre makakalaban na si Liu Yi na ang bilis lang ginapi ng ating bida ito. Bigla naman nagseryoso si Lee Ji-yoon at sinasabi pati raw si Liu Yi walang laban sa ating bida di raw ito papayag na paglaruan siya dapat si Lee Ji-yoon daw ang gumagawa nun sa ating bida. Sinagot naman ng ating bida itong sinsabi ni Lee Ji-yoon, nasabi nga ng ating bida na parang inaasar pa ito na, bulag daw ba ito syempre daw malakas daw ang ating bida kaya dapat di na daw niya ito. Kinakagulat, at nagseryoso na rin ang ating bida at tinapakan lang ulit si Liu Yi sa tabi nito. Sabi nga ni Lee Ji-yoon na kung ganun mas pasasayahin pa kita kaya na naman sinsagot naman ito ng ating bida na ano daw tinutukoy nito. Unti-unti naman may ginagamit na spell si Lee Ji-yoon at lubusan itong kinakasaya mukhang meron itong ginigising na isang nilalang. Laki namang pagyayabang ni Lee Ji-yoon at paano po doon ang ating bida na mapapatay siya kaya ba daw itong mapatay ng ating bida ang karibal na kaaway nito dati ika ni Lee Ji-yoon na tuwang-tuwa sa pinaggagawan nito. Pinakita namang ang isang higanteng nilalang na merong malaking mata sa dibdib nito. Ito pala ang pinamamalaking sandata ni Lee Ji-yoon at ito pala ang karibal dati ng ating bida ang Ancient Evil God na may race na God at level na unknown. Kaya todo yabang na itong si Lee Ji-yoon sa ating bida na sinasabi nito na di doon ito akalain na lalakas pa raw ito ng sobra at common sense daw kung mapapatay pa raw ito, at tanong pa nito sa ating bida na. Kaya pabo ng ating bida raw na mapatay ito sa pagkakataon daw na ito. Wala namang makikitang takot sa mukha ng ating bida na mukhang alam na nito ang mangyayari, at nasabi na lang nito na sa ability mo na yan di mo kakayanin makontrol yan eka nito kay Lee Ji-yoon na alam ng ating bida. Ang limitation nito, nagkakaroon naman ng reaksyon ang katawan ng Ancient God na parang anumang oras sisibog na. Nagtaka naman si Lee Ji-yoon dahil paano daw nangyari yun at nararamdaman nito na hinihigop daw nito ang lahat na lakas niya. Di na nga nagtagal nagkaroon ng malakas na pagsabog, talagang na-predict na rin ito ng ating bida. Pagkatapos ng malakas na pagsabog bulagta naman si Lee Ji-yoon at halatang naubos ang lakas nito. Tataka ito paano daw nangyari yun perpekto naman daw ang plano niya at may sapat na daw na lakas ito para makontrol daw ito sana, pero bakit daw ito nagkulang? Unti-unti naman, lumalapit ang ating bida rito habang sinasabi, sa tingin mo pwede mong ihantulad na ang sarili mo sa isang god, sa katulad mong isang langgam, mukhang minamaliit mo yata ang dati kong nakalaban eka ng ating bida rito habang nagre-release rin ng aura. Ne-ready ng ating bida ang sandata nito at papatayin na si Lee Ji-yoon at sinabi nito na kaya basura humanda ka ng mamatay. Wait daw di pa daw ito tapos eka nito at nasasabi nito na dinado ito nagge-generate pa. Bigla naman hamarang ang walang buhay na si Anger at kinagulat ng ating bida bago nito hiwain si Lee Ji-yoon. At ay bubuhos na nga ni Lee Ji-yoon ang lahat chance na daw niya. Ang plano nito na gawin pang salag ang anak ng ating bida na si Anger ay walang talab sa ating bida. Tinuloy pa nito ang paghiwa rito kaya kinagulat nilang pareho.
Unti-unti namang bumabalik sa human form si Lee Ji-yoon at wala nga daw talagang puso at damdamin ang ating bida kahit nagawa na doon nitong pangsalag ang anak nito wala pa rin daw sa ating bida. Nakabalik na nga sa human form si Lee Ji-yoon habang nakahiga lang ito sinasabi ng ating bida rito pinapamukha nito na sa tingin daw nito makikipaglaro lang ang ating bida rito at kakagat sa maryuning kawalang utak na plano daw nito. At unti-unti na rin tinatago ng ating bida ang sandata niya na may ibang plano ito sa lakahandusay na si Lee Ji-yoon. Bigla naman dinurog ng ating bida sa gigil ang pagmumuka nito at deserve din daw nito na mamatay ng paulit-ulit. Patuloy ng pagbubagbag ng ating bida sa walang kalaban-laban na si Lee Ji-yoon, at tatanong ito sa isip niya paano daw nabaliktad ang lahat, una pa lang daw alam niya na siya ang mananalo bakit daw ngayon unti-unti itong pinapatay. Habang tinatitigan nito ang ating bida nasasabi pa niya meron daw siyang immortal body pero bakit daw ngayon nakakaramdam na itong ng sakit na di daw normal. At pinakita naman na patuloy pero nagkakaroon ng labanan ng panig ng ating bida at mga alagad ni Lee Ji-yoon na sinsabi niya dapat nasa kanya ang kalamangan pero ngayon para daw itong bata ngayon. Makikita naman natin paano pinapahirapan ng ating bida si Lee Ji-yoon na talagang gusto na nitong tuluyan walang tigil na pagbubagbag at kahit sumusuka na ito ng dugo tuloy pere ng ating bida rito. Talagang kinawawa ng ating bida si Lee Ji-yoon kitang-kita naman sa itsura nito na parang wala ng buhay. Wala naman magawa si Lee Ji-yoon kundi mapakagat na lang ito sa kanyang labi at masabi sa isip nito na invincible daw siya pero paano daw ito nangyayari sa kanya? Gulong-gulo na nga ang isip nito at papunta na sa limit ng kanyang buhay. Mukhang parating pa ang sipa ng ating bida sa kawawang si Lee Ji-yoon sa eksena na ito. Sumigaw nga ito habang damang-dama nito ang sipa ng ating bida na mga grupo lang daw sila ng langgam. Diin naman ng mabuti hanggang sa mavisak din ang parte nagkatawan ng tinamaan ng sipa ng ating bida sa katawan ni Lee Ji-yoon. Nasabi naman ng ating bida na nagpapatawa ka ba? Isa ka lang naman ligaw na insekto na laging nagtatago sa mga basura mong alagad. Unti-unti nang nawawala ang katawan ni Lee Ji-yoon na indication ito na mamatay na ito ng tuluyan di pa daw ito talo sinisigaw nito. Nakaangat naman ang paa ng ating bida habang sinsabi nito matagal na daw itong talo, at mananatili lang itong pataba ng dungeon niya. Habang seryosong nakikipaglaban si Nana sa kanyang tatay na summon ni Lee Ji-yoon nagsalita ito bago mawala rin nabanggit nito ang pangalan ng anak niya na si Nana. Kaya nga laking gulat ni Nana habang nasabi nito na tatay napalapit ang kamay nito sa noo ni Nana. Tuwang-tuwa naman at nanunbalik na sa katinuan ng isip ng kanyang tatay kaso huli na nga at unti-unti na rin ito nilalamon ng kawalan, nasabi pa nga nito sa kanyang anak na lumaki daw ng maayos. Habang sinsabi nito ng kanyang ama unti-unti nang nauubos ang katawan nito at wala ngang masabi si Nana kundi nagugulat at nasasabi ng kanyang tatay na salamat at nakita daw niya ulit ang kanyang anak na si Nana masaya na daw ito ngayon. At sobrang natutuwa ito at matatahimik ng maayos dahil nakikita nito na okay si Nana. At nasabi pa nito habang paalala, dagdag pa nito mabuhay pa raw ng maayos ito at mag-iingat daw nabanggit na lang ng umiiyak na si Nana na tatay. Yayakapin pa nga ito ni Nana kaya unti-unti na nito nilalapit ang kamay nito sa paala nitong tatay. Kaso sa pagyakap ni Nana rito nawala na lang ito ng tuluyan at napaluhod na lang si Nana at nayakap nito ang kanyang sarili habang humahagulgaw sa kakaiyak. Siyempre pati nga ang ibang nasummon ni Lee Ji-yoon nawawala na rin silang lahat. Tuluyan na rin nagbalik ang ating bida sa base form nito at halatang napagod din ito kahit papano. Kasabay ng pagbalik ng ating bida sa base form nito nag-level up na nga ito indication na success ito sa kanilang mission na mapatay muna si Lee Ji-yoon. At binati rin ito ng system na nag-level up ito ngayon nasa level 150 na rin ang ating bida. Dagdag pa ng system sa ating bida na successfully niya ito na kompleto ang side mission nito sa Awaken mission niya at nakuha nito ang hidden profession na Demon King Destroyer. Nagugulat ang ating bida habang tinitingnan nito ang notification ng system. At nasasabi ng ating bida na, ito pala daw ang Awaken mission condition niya para hirangin daw ito nag-Awaken Hunter. Natutuwa naman ang ating bida sa mga nababasa nito dahil nasasabi ng ating bida na yung skill daw na nakuha nito sa pagpatay kay Lee Ji-yoon din na masama. Nasabi pa nga ng system sa ating bida na Demon King Soul Dev R, at nasabi nga ng sa ating bida na nakuha nito ang lahat ng skill nito pati ang mga attributes nga ng mga napatay nito.
Habang nakatingin ito sa bangkay ni Lee Ji-yeon na sobrang nice daw talaga. Habang nagpapalabas ng aura ang ating bida, tuwang-tuwa ito at nasasabi pa ng ating bida na ang power daw ng ating bida na sobra daw na double ang lahat ng attributes nito ng sobra. Nasabi pa nga ng system ulit dito ang Demon King Hunter ay meron itong 100% damage sa all demon race. Nasasabi din ng ating bida sa kanyang sarili na bakit parang lahat daw ng mga passive skill nito ay overpower para pumatay ng mga demon race, mukhang pinupush daw siya ng system na gawin ito. Patuloy na sa pag-iisip ang ating bida at inaalala yung plano daw ng babae na nakausap nila ng nitong mga nagdaan na araw bago nila isagawa ang plano kay Lee Ji-yeon. Lumipas na nga ang 6 na oras, mapansin natin rito ang gusaling wasak-wasak. Napag-iisip din ng ating bida na lumipas na din daw pala ang kalahating taon simula daw na reincarnated ito sa kanyang katawan, ang bilis daw ng panahon. Bigla naman napalalingon ang ating bida sa parating na isang nilalang at nasabihan ito na bakit ngayon lang daw ito at na late daw. Kaso di naman pinakita kung sino ito, tanging isang anino pa lang. Pinakita naman kung sino ito. Ito pala ang isa pa sanang planong patayin ng ating mga bida na si Ao Chen Yan, kaso mukhang nasa panig na ito ng ating mga bida sa di pa malinaw na dahilan. Kaya pagkatapos masabi ng ating bida na late ito at ngayon lang nasabi nga ito na pasensya nga raw kailangan nitong magpalit daw para di daw ito pagdadahan, at may mga surveillance team daw rin ng Hunter Association at si Zhang Hao. Straightforward na nga ang ating bida para malaman ang katotohanan kaya nagtanong na ito bigla kung bakit raw tinutulungan daw sila ni Ao Chen, at wala naman daw itong may benefit sa mga nangyayari. Nasabi nga ni Ao Chen na mukhang na-overthinking daw ng ating bida ang pagtulong daw nito, wala naman daw interest ito sa power, authority, kayamanan. May malalim daw itong dahilan bakit ito nakipagtulungan sa ating bida. Kaya nga sabi na nga ng kanina pang seryosong bida natin na ano nga daw ang totoong layunin nito, bakit ito tumutulong. Sabi nga nito ang totoong dahilan niya ay sa una pa lang daw ang layunin nito ay maging normal ang lahat. Mawala daw ang mga dungeon at maging normal daw ang lahat eka nito sa ating bida. Medyo nalibuan nga ang ating bida sa mga nasabi ni Ao Chen kaya tinanong pa ito ano daw ang gustong ipahiwatig nito sa maibalik ang dati. Laking gulat nga ng ating bida sa nasabi ni Ao Chen sa kanya na dami nitong nalalaman sa ating bida na di naman ito nasabi kahit kanino pa man. Nasabi nga ni Ao Chen ito na lubos kinagulat nga ng ating bida. Na meron daw itong special challenge permission, kaya kinonfirm ito ng ating bida na paano daw nito nalaman mga yan eka ng ating bida kay Ao Chen na lubos ngang nagulat. Kaya nga nasabi ni Ao Chen na request ko na pumunta ka sa special mission na yun at makumplito ito ng maayos at alam mo bakit gusto kong tumulong sa'yo. Medyo nababad trip ang ating bida bakit daw dami nitong alam sa kanya at pati ang special mission na ang system nito at ang ating bida ang nakakaalam, alam din nito at marami pang nasabi ito sa ating bida. Kaso sabi na lang ng ating bida pasige na aalis na daw ito, kay na-ready na nga ng ating bida ang sarili nito at hinanap sa system ang special mission. Unti-unti na ngang na-activate ang special mission na gustong matapos ni Ao Chen ng ating bida. Abangan na lang natin ano nga ba ang susunod na mangyayari sa kwento. At sino ba talaga itong si Ao Chen yun, at ang daming nalalaman ito sa katauhan ng ating bida. At gustong-gusto nito maibalik ang nakaraan nang wala pa ang mga dungeon at normal pa ang lahat. At aabangan pa nga natin sa susunod na kwento natin ang mapupuntahan ng special mission ng ating bida. Nalubos nitong pinagtaka, kaya naman kung gusto mo rin malaman ang mga susunod pa na mangyayari sa kwento. Maarin ka namang mag-like at mag-comment at palambing na rin ng subscribe dapat naka-bell all para laging kang updated. Pa sa mga parating nating video check na rin ang link sa description sa baba ng video alam kong magugustuhan yung mga ito. Muli maraming salamat sa suportang tunay.